Pinilit kong tiisin ang panghihipo sa akin na makulit na manyakis na lalaki. Lahat ng ito ay dahil gusto ng aking ina na makakuha ng malaking halaga na maaaring ibigay ng lalaki sa kanya kapalit ng pagpapakasal ko sa lalaking manyakis na ito. Ako si Tricia May Smith, 24 years old at ito ang aking kwento. Anak, hindi ba perfect match kayo ni Alex? Nasabi ko na ba sa'yo na pag-aari niya yung malalaking restaurant dyan sa town? Napakaswerte mo kapag ikaw ang naging asawa ng isang napakatalino, intelligent at mayaman na lalaki na yan. Makukuha at mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. Nakangisi at pangungumbinsing sabi sa akin ng aking ina. Ayoko magpakasal sa kanya at hindi ko kailangan ng pera niya. At saka, hindi mo ba nakikita? Binabastos niya ako sa harapan niyo. Ano ka ba? Masanay ka na. Ang isang babae ay dapat na pasayahin ang isang lalaki. Lalo na't ikakasal na kayo. Hala, sige na, pagsilbihan mo na siya. Kahit labag sa loob ko ay sinunod ko ang gusto ng aking ina. Tinan mo naman Alex, napakamasunurin at masipag yang si Tricia, hindi ka magsisisi. Sabi pa ng aking ina sa lalaking katabi ko ngayon na nakakalokong tumingin sa akin na animoy isang asong ulol na sabik sa karne. Huwag kang mag-alala baby, hindi kita sasaktan, papaligayahin kita hanggang sa gusto mo. Sabi naman ng lalaking manyak sabay hipo sa aking binti at dahil hindi ko maatim ang kanyang kamanyakan ay sinampal ko siya ng malakas. Ano ba? Napakabastos mo. Sabay talikod at tatakbo na sana ako nang mahablot niya ang aking braso. Ang lakas ng loob mo na sampalin ako. Isa ka lang walang kwentang babae. Isa ka lang basura. Hindi ka karapat dapat na dalhin sa isang magandang restaurant. Isang kape sa isang tasang papel lang ang nababagay sa'yo. At walang ibang lalaking magkakagusto sa'yo dahil isa ka lang basura. Ano ba Tricia? Humingi ka kaagad ng sorry kay Mr. Gonzales. O baka naman gusto mo pang makatikim sa akin? Sabi ng magaling kong nanay. Hindi ko na sinagot si mama. Tinignan ko lang siya ng masama at winakse ang kamay ni Mr. Gonzales at tumakbo na ako palabas. Tricia, saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Naririnig ko pang sigaw ni mama sa akin pero di ko na pinansin. Tumakbo lang ako ng tumakbo dahil ang nasa isip ko lang ng mga oras na yon ay makalayo sa kanilang dalawa. Habang tumatakbo ako sa kalsada, hindi ko na mapigilan ang mga luha ko. Isa lang ang umiikot sa utak ko. Kung hindi ako mahalin sarili kong ina, sino pa ba ang magmamahal sa akin? Siguro nga tama ang manyakis na Mr. Gonzales na yon. Hindi mai-inlove ang disenteng lalaki sa isang tulad ko. Patuloy lang ang aking pag-iyak. Ang tanging nakapagpapagaan ng aking pakiramdam ay ang mainit na kape. Kaya laking tuwa ko nang makakita agad ako ng coffee shop. But sa hindi inaasahang pangyayari, isang lalaki ang nakabangga sa akin at natapon sa akin ang kanyang daladala. Damn, mariin kong mura. Sorry, hindi ko. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Okay lang. Pagtataray ko sa lalaki na mga hawakan pa ako. Miss, pwede bang libre na lang kita ng kape bilang pagsorry sa nangyari? Sabi ng lalaki sa akin. Pero naalala ko na naman ang sinabi ng manyakis na si Mr. Gonzales. Isang kape sa paper cups lang ang nababagay sa'yo. Mukha ba akong mahilig sa mumurahing kape lang? Patarik mo sabi sa lalaki. Hindi, pero mukha kang walang hiyang gold digger. Sabi ng lalaki sabay talikod nito sa akin. Ano? Anong sabi mo? Ang sama ng ugali mo. At sasabihin ko pa sana na wala siyang puso. Pero hindi ko na natuloy ang sasabihin ko sa lalaki nang makita ko siyang abutan niya ng pagkain ang isang pulubi. Sa aking 2 taon bilang isang social worker, wala akong nakitang isang tao sa taon na ito na tumulong sa kanila. Ngayon lang,
Nang umalis ang lalaki at bumalik sa loob ng coffee shop ay pinuntahan ko ang pulubi. Nakakilala ko na tinulungan niya. "Hi Danny, kumusta na ang legs mo?" "Hello, eto maayos naman," sagot ng matanda. Sandali, antay ka muna dyan ha, bili kita ng kape." "Talaga? Salamat miss ha." Natutuwang sagot nito sa akin. "Walang anuman, sandali lang ha." Paalam ko dito at tumalikod na ako at pumasok sa coffee shop. Pagpasok ko, dumiretso ako sa counter para mag-order ng kape. Pero yung lalaki kanina ang bantay. Hindi kaagad ako nakapagsalita dahil nahihiya ako sa inasal ko sa kanya kanina. "Baka mali ka nang napasukan mong coffee shop miss. Mumurahing kape lang ang tinitinda namin dito," sabi ng lalaki na ikinayuko ko. Sorry, naging overreacting lang ako kanina. Nakita nga pala kita kanina, tinulungan mo si Danny." "Oo, hindi tulad mo, wala siyang pakialam kung sa isang paper cups lang ang nilalagay ng kape niya." Pamumutol nito sa sinasabi ko. "Sorry, I was rude. May mabigat lang akong pinagdadaanan ngayon." Pero hindi ito sumagot at inabutan lang ako ng kape. Ako nga pala si Trisha. Ikaw, anong pangalan mo? Alam mo ang ganda ng mga mata mo. Bagay sa'yo." Sa halip ay sagot nito sa kanya. Pakiramdam ko na mula ang mga pisngi ko sa papuri niya. Pero hindi ako nagpahalata at pinagpatuloy ko ang pagkukwento ko. "Salamat. Alam mo, maraming homeless people dyan sa daan. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa kanila. Pagkakatapos ko sa trabaho, dinadalhan ko din sila ng pagkain. Pwede ba itigil mo ng pagkukwento tungkol sa kanila?" Pagpapahinto nito sa kanyang sinasabi. "Excuse me? Anong sabi mo?" Alam mo, ang mga regular na tao ay hindi nagyayabang sa paggawa ng mabuti. Hindi ka naman siguro isa sa mga sinungaling na social worker, di ba? Yung mahilig magkwento, pagtulong sa mga mahihirap. Ngunit wala namang ginagawa kahit ano. Kasi mga tamad sila at puro pangungurakot lang ang tanging layunin ay ang buwisan ang mga mayayaman. Gamitin ito ang daming taong ganyan. Mahabang litanya nito at hindi ko maintindihan kung ano ang pinaglalaban niya. Hindi ko akalain na lahat ng mga social worker ay ganito. Kasi ang ilan sa kanila ay talagang nagmamalasakit din. Pagpapaliwanag ko dito. Pwes, ipakita mo sa akin ang isang social worker na ganyan at ibibili ko ng isang tasa ng kape. Hindi ko maintindihan kung bakit galit siya sa mga social worker. Tinitigan ko siya na parang nanunuri. "Sorry ha, hindi ko sinasadya na ma-offend ka. At least, hindi ko na kailangang bayaran itong kape." Sa halip ay sagot ko dito at tumayo na at tinalikuran. Pero bumalik ako. "I wonder nung pagbigay mo ng pagkain kay Danny, tinanong mo ba siya kung saan siya magpapasko? Sa ilalim pa ng tulay o sa park? O baka may pakialam ka sa mga varicose vein niya? O ang kanyang anak na babae na nagpalaya sa kanya sa bahay?" Ang pagpapakain sa mga taong ito ay masaya. Ngunit hindi ito nagbibigay sa iyo ng karapatang kumilos bilang nanay. Maliitin kami mga social worker. Mahabang litanya ko dito at tinalikuran ko na siya ng tuluyan. Di ko na siya binigyan pa ng pagkakataon na magsalita at baka kung ano na naman ang panglalait na sabihin niya sa mga social worker na tulad ko. "Hi Danny, eto na yung kape mo." Sabay abot ng kape kay Danny. "Salamat iha, napakabait mo talaga." "Walang anuman po, mag-iingat po kayo ha, aalis na po ako." "Ikaw din iha, mag-iingat ka." Ganting sigaw ni Danny sa akin. Samantala, naiwan na walang masabi ang lalaki na nakabangga ni Trisha. Hindi niya alam, isa pala si Trisha sa mga social worker na napagsabihan niya ng masama.
Kahit na napakalamig sa labas, ay pinagpatuloy pa din ni Trisha ang pagbibigay ng tulong sa mga homeless. At sa 2 oras na lumipas, ay ginugol ni Trisha sa pagtulong sa mga homeless ang kanyang oras. Pero patuloy pa rin na umaalingaw-ngaw sa tenga niya ang sigaw ng kanyang ina. Pati na rin ang coffee shop guy kanina na nang-insulto sa kanya. Sige po, bukas po uli, mag-iingat po kayo. Salamat iha, mag-iingat ka din. At sa hindi inaasahan, nakita uli ni Trisha ang coffee guy na nang-insulto sa kanya. Alam ko kung saan kita hahanapin, kaya dito na ako pumunta. Pero di ko siya pinansin. Tatalikuran ko na sana siya nang pigilan niya ang braso ko. Sandali lang, pwede ba tayo mag-usap sandali? Alam kong naging harsh ako sa'yo kanina. Humihinga ako ng pasensya. Sabi ni coffee guy, sa tingin mo, ganun lang yun kadali? Sabi ko dito sabay talikod ko sa kanya. Pero hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Kasya naman siguro yung mga homeless sa coffee shop ngayong Pasko. Kompleto naman doon. May kusina, pwedeng magluto para sa kanila. At higit sa lahat, maraming hot coffee and tea. Baka pwede pa tayong gumawa ng mulled wine o kung ano mang inumin na gusto nila sa Pasko. Tapos pagpuputol ko sa mga sasabihin niya pa. Darating yung may-ari at palalayasin tayo. Hindi niya gagawin yun. Promise. Payag ka ba? May kakaiba akong nararamdaman sa estranghero na ito na para bang hindi ako makatanggi sa kanya. Parang nangyayari sa mga taong in love. Okay, pero kakailanganin natin ng maraming pagkain. Sagot ko na lamang dito na di inaalis ang tingin sa kanya. Isasara ko muna yung shop para magamit mo yung kusina. So, pwede ko bang makuha yung contact mo para matawagan kita kapag pupunta na ako? Ihintayin kita ng mga 8:00 sa likod ng shop. Sa halip ay sabi nito at ikinatulala ko. At hinawi pa nito ang buhok ko na tumabing sa mukha ko. Hoy, tanggalin mo nga yung kamay mo sa anak ko. Engaged na siya sa isang milyonaryo. Sabay kaming napalingon ni coffee guy nang sumigaw ang nanay ko. Ma, anong ginagawa niyo dito? At sino siya, ha? Siya yung barista dun sa coffee shop malapit sa atin. At siya hindi ko pa nga pala alam ang pangalan niya. At dito ka pa talaga lumandi sa gitna ng daan at sa di mo naman pala kakilala? Paano kapag nalaman to ni Mr. Gonzales, ha? Naiisip mo ba kung ano na lang ang sasabihin niya, ha? Wala akong pakialam kay Mr. Gonzales, ma. At wala akong pakialam sa sasabihin niya. At hindi ako magpapakasal sa kanya dahil hindi ko siya gusto. At sino ang gusto mo? Itong hampas lupa na lalaki na to? Na gusto ka pa niyang halikan? Trisha, aasahan ko ang pagdating mo bukas ng gabi. Sige, aalis na ako. Hoy, hampas lupa, hindi ka na babagay sa anak ko. At ano ang ibig sabihin nito, Trisha May Smith? Ha? Marami kang ipapaliwanag sa akin. Hindi ko na inintindi si Mama. Masyado akong nahihiwagaan kay Mr. Coffee Guy. Pakiramdam ko, marami siyang tinatagong sekreto. At alam kong kailangan ko siyang makita sa susunod na mga araw, kahit ano pang mangyari. Hindi ko na pinansin pa si Mama at iniwan ko na lamang siya. Masyado nang okupado ang isip ko ni Mr. Coffee Guy. Then, the next day, saktong 8:00 ng gabi, nasa likod na ako ng coffee shop at nag-aantay. Gumawa pa ako ng paraan para lang makatakas ako kay Mama. Akala ko hindi ka pupunta. Nagulat na lamang ako nang may magsalita sa likod ko. Ano ka ba? Tinakot mo ko. Tumawa lang ito at binuksan na ang pinto ng coffee shop at pumasok na kami. Natigilan ako nang pumasok ako sa kusina at puno ito ng pagkain. Binili ko na lahat ng mga kailangan mo.
May iba-ibang klase din dyan ng mga flower. Di ko kasi alam kung anong brand mo. At andito pa yung ibang mga kailangan mo. Sabihin mo lang kung may kulang pa or may kailangan ka pa. Salamat. Nararamdaman ko ang mga titig sa akin ni Mr. Coffee Guy. Kaya naman, hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Pakiramdam ko, pulang-pula na ang buong mukha ko. Pero di ko na lang pinahalata at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Sige, ihanda na natin yung mga lulutuin natin. Sabi ko kay Mr. Coffee Guy, para hindi niya mahalata na naiilang talaga ako sa mga titig niya. Sa totoo lang, hindi ako marunong magluto. Kakamot-kamot na sabi ni Mr. Coffee Guy sa akin. Oh, well, walang problema. Tuturuan kita magluto nang matuto ka. Talaga? Sige, game ako dyan. Kaya naman wala na kaming sinayang na oras. Inumpisahan na agad namin ang paghahanda at yun nga, tinuruan ko siya ng mga dapat niyang gawin. Hindi ko maiwasan na hindi kiligin sa mga simpleng banat niya na binabaliwala ko na lamang at pinokos ang sarili ko sa ginagawa ko. Nang biglang maalala ko na hindi ko pa nga pala alam ang pangalan niya. Kaya naman, naglakas loob uli ako na tanungin ni siya. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Kasi ilang araw na din tayong nagkakausap. Pinahiram mo rin sa akin tong kusina mo. Tapos, di pa kita kilala. Hindi na yun mahalaga. Sa halip ay sagot nito at lumapit sa akin na buong akala ko ay hahalikan ako. Yun pala ay may ibubulong lang. Yung nakasalang mo, masusunog. Para akong nakakain ng 10 sili sa pamumula ng aking pisngi. Masyado akong assuming na halikan niya ako, kaya naman napapikit ako. Lord, lamunin sana ako ng lupa. Impit na dalangin ko sa sobrang pagkapahiya. Oo nga pala, sorry. Sa ilang araw namin na magkasama ni Mr. Coffee Guy, pakiramdam ko, kilalang kilala ko na siya. Kahit na wala naman siyang binabanggit na kahit na ano tungkol sa pagkatao niya. Kahit na ang pangalan niya na hindi ko na rin ulit inulit pang tanungin dahil baka mapahiya lang uli ako. Ang importante, okay kami at masaya sa ginagawa naming paghahanda para sa Christmas Eve. Sa tanang buhay ko ay ngayon lang may isang lalaki na ginalang ako at pinahalagahan. Pakiramdam ko rin, nauhulog na ang loob ko kay Mr. Coffee Guy. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya nang bigla niya akong halikan. Kaya naman, nabigla ako't nasigawan ko siya. What the? Anong ginawa mo? Bakit mo ako hinalikan ng basta-basta? Sorry, halik lang naman yun. Kung para sa'yo halik lang yun, pues sa akin hindi. Kasi parang binabastos mo ko. Akala mo siguro na pareho lang din ako ng mga babae dyan na okay lang na halik-halikan or bastusin. Hindi ako ganun na klaseng babae para sabihin ko sa'yo. Pareho ka din ng ibang lalaki, mapagsamantala. Umiiyak na sabi ko sa kanya. O baka naman iniisip mo, porket sumama ako sa'yo ay may gusto na ako sa'yo. Kaya okay lang sa'yo na halikan ako basta. Yun ba yun ha? Para sabihin ko sa'yo, hindi. Paano kita magugustuhan? Ni pangalan mo nga hindi ko alam. Mahabang litanya ko dito, sabay talikod sa kanya. Sandali Trisha, saan ka pupunta? Natapos ko na lahat ng gagawin ko. At tuluyan ko na siyang iniwan na kahit tinatawag niya pa ako'y hindi ko na siya inintindi pa. Sa 3 araw na lumipas, walang palya ang pagpapadala niya ng mga bulaklak. Panay din ang tawag at message niya sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang address ko at ang phone number ko. Saan galing ang mga bulaklak na yan? Sampas lupang lalaki na yon, ha? Bungad ni mama sa akin nang makita niya ang mga bulaklak sa sala. Pero di ko siya sinagot. Sa halip ay tinuon ko ang sarili ko sa mga bulaklak.
Ninakawan niya ba yung flower shop? At pinadala niya dito sa'yo? Sabi ni Mama sabay tayo na parang may pang-aasar. Pero di ko pa din siya pinansin. Naiinis ako sa lalaking yon, hindi dahil sa paghalik niya sa akin, kundi dahil kinuha niya lamang ang loob ko. At kahit katiting, wala siyang binanggit tungkol sa pagkatao niya. Hindi ka ba lalabas para pakainin ng mga alaga mong pulubi, ha? Untag sa akin ni Mama sa malalim kong pag-iisip. Baka hindi po. Yung mga niluto ko kasi hindi ko nadala. Naiwan ko dun sa pinaglutuan ko. Mabuti naman at may importanteng bisita tayo mamaya na darating. Ano? Sinong bisita? Di na ako sinagot pa ni Mama at nagmamadali na itong lumabas ng bahay. Pero sinundan ko siya para tanungin kung sino ang magiging bisita namin. Pero pagbukas ko ng pinto, isang kahon ang tumambad sa akin. Nagtataka akong kinuha ang box at dinala sa loob ng bahay para tingnan kung ano ang laman. At nagulat ako sa nakita ko, isang sunog na cake. At isa lang ang pumasok sa isip ko kung sino ang nagpadala nito. May card din akong nakita. Kaya naman, binasa ko yon. Di nga ako nagkamali, galing kay Mr. Coffee Guy. Sorry kung sunog yung cake. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako marunong magluto, pero nagtry ako para sa'yo. Kasi nagbabaka sakali ako na sa pamamagitan nito, mapatawad mo ko. Aantayin kita. Basa ko sa card na kasama ng cake, pero hindi yon ang nagpakilig sa akin ng husto, kundi ang nakasulat na pangalan niya, Vincent. Bagay na bagay sa kanya. Kinikilig na usal ko. Hindi na ako nagdalawang isip at kinuha ko ang aking jacket para lumabas at puntahan siya sana. Pero pagbukas ko ng pinto ay nandoon si Mama. Huwag mong subukan na lumabas ng bahay, Trisha. Nawala bigla ang siyang nararamdaman ko. Pero Ma, may kailangan akong puntahan. May bisita ka at gusto kanyang makita. Halika at batiin mo siya. Alex, ano pang ginagawa mo dyan sa labas? Pumasok ka na. Andito ang anak ko na si Trisha. Hi baby, Merry Christmas. Sabi nito at tangkasan na akong hahalikan, pero inilag ko ang aking muka dahil nandidiri ako sa pagkamanyakis niya. At nakita ko ang pagsimangot ng mukha niya, pero binaliwala ko yon dahil wala akong pakialam kahit na magalit pa siya. Diyos ko naman Ma, hindi mo ba nakikita na binabastos niya ako? At kung ano-anong mga masasamang salita ang sinabi niya sa akin. Tinuturuan ka lang niya ng leksyon at kinausap ko na siya na pagpasyensyahan ka na sa inasal mo sa kanya noon. At sinabi ko na din sa kanya na ngayon na siya mag-propose sa'yo. At oo ka dahil yun ang gusto ko at susundin mo. Ma, please, makinig ka sa akin. Hindi ko siya gusto. At tingnan mo naman siya, Ma. Sa tingin mo ba kapag pinakasalan ko siya, ibibigay niya sa'yo ang lahat? Hindi, Ma. Baka maging miserable lang ang buhay natin sa kanya. Ako. Sa tingin ko, hindi siya karapat dapat mahalin. Kaya please, Ma, hayaan mo na akong umalis. May nag-iintay sa akin. Pasensya na, Ma. Pero hindi kita susundin. I love you, Ma. At hinalikan ko na siya sa pisngi. Sa unang pagkakataon, hindi na ako pinigilan ni Mama. Siguro ay na-realize niya na tama ako. Kaya naman, nagmamadali akong tumakbo at pumunta sa coffee shop kung saan kami unang nagkita at kung saan namin niluto ang mga pagkain para sa mga homeless people. At pagdating ko doon, hindi ko inaasahan na makikita ko. Lahat ng homeless people na pinapakain ko ay nandoon lahat at masayang kumakain at nagtatawanan. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko sa mga oras na yon.
Pumasok ako sa shop at lumapit sa kanya. Medyo nabigla pa siya sa pagdating ko. Sorry kung nagalit ako sa'yo, tapos iniwan pa kita. At sorry din kung di ko sinasagot ang mga tawag at messages mo. At di na ako nagpakita pa. At sorry din kung di kita natulungan sa pagpapakain sa kanila. May pwede ba akong gawin para makabawi sa'yo? Kahit ano. Meron. Sige, ano yun? Gagawin ko kung kaya ko. Dito ka lang sa tabi ko. Yun lang ba? Walang problema. Dito lang ako hanggang matapos ang party. Hindi. Habang buhay. Dito ka lang sa tabi ko. Habang buhay. Hindi ako nakasagot sa sobrang kilig at tuwa ng puso ko, lalo na nang halikan niya ko at buong puso ko naman na tinugon. Naghiyawa ng mga tao sa aming paligid. Hindi ko pa rin kilala ang buong pagkatao niya. Estranghero pa din siya sa akin. Pero masaya ko pag siya ang kasama ko. Kaya wala na akong pakialam kung hindi ko pa siya lubos nakakilala. Alam ko naman na darating ang araw na makikilala ko din siya at magkukwento din siya sa akin. Basta ang alam ko, masaya ko at mahal ko siya. Siya nga pala, paano mo nagawa ang lahat ng to? Saan galing itong mga pagkain? Ako ang may-ari ng coffee shop na to. Ano? Ikaw ang may-ari nito? Oo, at ang marami pang branch sa lugar na ito. Sa sobrang gulat, di na ako nakasagot pa at sinakop niyang muli ang mga labi ko at muli naming pinagsaluhan ang matamis na halik. Hindi ko inaasahan na isa pala siyang bilyonaryo. Talaga ngang kailangan ko pa siyang kilalanin ng husto. Ngayon ko lang din nalaman na siya pala si Vincent Houston, ang tinatawag nilang Stranger Billionaire of Town. At dito na po nagtatapos ang aming maikling kwento. Nawa po'y nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan naman po ninyo, ay paklik naman po ng subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga story. Pakishare na rin po ng ating stories. Maraming salamat po.